Kaibigan, isa na naman pong istorya ng pag-ibig ang inyong mapapakinggan ngayong araw na ito na pinamagatang Till My Heart It End. Ang istorya ng pag-ibig ni Bea. Isang umaga, naglalakad si Bea papuntang tindahan upang bumili ng kape at asukal. Kasi nga, bakasyon ngayon at naubusan sila ng stock sa bahay. Na-delay kasi ang sahod ng inay niya sa pabrika. Ang inay niya ay nagtitinda ng mga isda sa palengke. Kasama nito at katulong si Michelle, ang nakababatang kapatid niya. Bakasyon ngayon at sa susunod na buwan at pasukan ay graduating na siya sa kursong accountancy. Pagbakasyon ay tumutulong siya sa kaibigang si Risa. Nagpapaarkila ito ng mga damit for all occasions. Siya ang tagahatid ng mga damit sa address na binibigay nito. Mag-isa na lang ito kasi patay na ang mga magulang ni Risa. Nag-iisa rin itong anak at para na silang magkapatid ni Risa. Nang biglang may makasalubong siyang kotse at naitaon na may lubak ang kalsada at may tubig dahil umulan ng nagdaang gabi. Oops! Nagulat siya kasi nga hindi niya inaakala at hindi nakapagpreno ang driver. Kaya natalsikan ng putik ang damit niya. Walang hiyang sasakyan na yun. Di mala nagpreno. Wika niya sabay pagpag sa damit niya. Pinagtawanan tuloy siya ng mga lalaki na nadaanan niya dahil sa ayos niya. He! Tumigil nga kayo dyan. Kainis talaga Aga-aga Asik niya sa mga ito. Pagdating niya ng bahay, ay ikinuwento niya sa inay niya ang nangyari. Nakita ko yun anak. Sasakyan ng pinsan ni Rico. Taga Maynila at mukhang magbabakasyon yata dito sa probinsya natin. Kwento ng inay niya. Pinsan pala ni Rico ang lalaking yun. Umanda siya sa akin. Mamaya magtutos kami. Wika niya sa sarili. Anong sabi mo anak? Wala ho inay. Ang sabi ko ito na yung mga pinabili ninyo. Asukal at kape. Tsaka magpapalit pa ako ng damit. Tingnan nyo yung tsura ko Pinagtawanan nga ako sa kanto Kasi naputikan yung damit ko, kaya naiinis ako. Wika niya at nagtuloy na sa kanyang silid. Si Rico ay matalik na kaibigan at kababata niya. May gusto si Risa dito. Pero kaibigan lang yata ang turing ni Rico sa dalaga. Kasi nga, hindi naman ito nagliligaw. Biniro pa niya si Risa na siya na mismo ang manligaw dito. Natawa naman ito sa kaibigan. At talaga namang napapansin niya na in love si Risa dito. Kaya lang, kahit minsan, hindi pa nanligaw si Rico o nagparamdam ng pag-ibig sa kanya. Rico! Tawag niya sa binata. Nang biglang, may isang gwapong lalaki na dumaan sa banda niya at sa harapan niya. Nagkunwaring sinapo ang pisngi nito. Ouch! Anito, sabay tingin sa kanya. Hoy, sino ka ba? Ang yabang mo Wika niya. Magsasalita pa sana ito nang biglang lumabas si Rico. Bea, ikaw pala. Mabuti pumunta ka dito. Gusto ko nga palang ipagkilala sa iyo si Lloyd.
pinsan ko, taga Maynila. Magbabakasyon dito. At saka mayaman yan. Wika na bulong ni Rico. So, ikaw pala ang nasa sasakyan kanina na hindi alintana ang lubak na daan. Kaya natalsikan ng putik ang damit ko. Asik niya rito. Oh, ikaw pala yun? Sorry nagmamadali kasi ako na makarating dito kay na pinsan. Kasi oras na ng pag-inom ng gamot ko. Kailangan kasi makainom agad dun eh. Sorry talaga Wika nito. Hindi niya mawari kung ito ay nang-aasar o talagang ganun lang ito magsalita at makipag-usap sa isang tao na ngayon lang niya nakilala. Alam mo, Rico, ang yabang ng pinsan mo at ang presko pa. Wika niya sa kababata. Inakbayan siya nito at tumalikod sila. Pagpasensyahan mo na yan kasi may tupak yan pero mabait. Pag-aalo ni Rico. Siya nga pala, sa makalawa, mamamasyal tayo sa ilog. Tawagin mo nga si Michelle. Wika nito. Okay, yan ba ang gusto mo? Yan ba ang gusto mo? Ligawan mo na kasi si Risa. Para magkasyota ka na. Suwestyon niya. Ay naku, wala pa sa isip ko yan. Pag-aaral muna. Wika nito. Naku, kunwari ka pa. I-type mo rin naman Wika niya. Naiiling na lang ito sa kanya at humarap na sila sa kaibigan. Pilit ng ngiti ang ipinokol niya kay Lloyd pagharap nila rito. Kunwari okay na siya, pero wika niya sa sarili, kakantihan din kita pagpunta natin sa ilog. Kala ko, wika niya sa sarili. Ate, pwede ba akong sumama sa ilog? Wika ni Michelle. Naku, hindi pwede. Malalim yun. Delikado. Tsaka bata ka pa, no? Hindi ako masyado marunong lumangoy para hagipin kita. Wika niya. Sige na nga, ate. Nagmamaktol ito sa kanya. Sa susunod na lang, pagka medyo hindi na malakas yung daloy ng ilog, ha? Okay, ate. Hinagod na lang niya ang buhok ng kapatid. Hapon na nang nagtungo sila sa ilog. Dumating si Risa at ganoon din si Lloyd. Si Lloyd naman, tila bata na takbo rito, takbo roon. Para ngayon lang ito nakapunta sa ilog. Pati damit nito ay nabasa na. Pagkatapos, hinubad nito ang suot na t-shirt. At tumambad sa kanya ang kakisigan nito. Alam mo, minsan naisip ko, baliw ba yung pinsan mo? Wika niya kay Rico. Bakit? Bakit mo naman natanong yan? Kasi nga tingnan mong itsura Parang bata. Ilang taon na ba yan? Talagang ganyan lang yan. Babayaan mo na lang siya. Sayahin naman yan, pero ingatan mo rin kasi minsan madalas mahilo yan Sinabi ko nga magpatingin na sa doktor pero sabi nga naman nagpatingin na raw siya noon pero migraine lang daw. Baka kung anong mangyari dyan kaya alalayan mo na lang pag magkasama kayo Wika ni Rico dito. Nag-alala siya sa sinabi nito at nilapitan si Lloyd. Uy, halika na. Kumain ka muna. Mamaya na tayo mamamasyal.
Tumingin ito at ngumiti. Lumabas tuloy ang biloy nito sa magkabilang pisngi, na lalong nagmalakas ang sex appeal nito sa dalaga. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ginagap nito ang kamay niya. Sorry noon ha, hindi ko sinasadyang matalsikan ka. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Nakatingin ito sa mga mata niya. Pero hindi siya makatingin dito ng diretso. Iniba niya ang usapan. Wala na yun. Halika na. Mamaya mamasyal na tayo. Di ka na lang niya ito. May 2 yate at nagulat siya